Totoo po. Bawat isa sa atin, kailangan natin si Jesus. Ang ganda ng ating sa bawat araw ng ating buhay, laging napapanood niya. Sabi nga, every moment, sabi nung kanta, every moment I need you. Kaya, walang pagkakataon na hindi po yan in season. I need you. Ang kailangan po natin, ang need po natin, ay napakarami. Pero number one, kailangan po natin ang ating Panginoon. So, every moment, I need you. Meron po isang kanta na ang title ay Lord, I Need You naman. So, yung chorus nito ay kasabi, Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Ito naman, every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Malaking tadi sa akin ang balikan to. Kasi talaga namang every moment I need Him. And I know everybody needs Him. Every hour. Hindi naman every hour. Kaya nga, maganda din itong awit na nakipagin doon sa kanta na hinilig ko na Lord, I need you. Kasi every moment, walang panahon, hindi oras, kundi bawat panahon. Kung meron tayong oras, meron tayong minuto, meron tayong segundo, every moment, we need the Lord. So, yun po ang ating title sa ngayon. At ang ating pong teksto ay sa Philippians 4, verse 19. Ayan po. So, and with all this abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all your needs. So, ang ganda ng kanta, no? Jesus, I need you. And with all this abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all my needs. Lahat ng kailangan ko. And all your needs. And all our needs. Ano nga ba yung mga kailangan natin? What are our needs? We have basic needs. And our basic needs were sa school. Pinag-aaralan natin ito. We have food, clothing, and shelter. Without these things, parang ng isang araw, yung magutom ka lang ng isang meal, ang sakit na sa sikmura, di ba? Pag hindi ka kumain ng 2 beses sa isang araw, pwede ka na magkasakit. Pag hindi ka kumain ng isang araw, manghihina ka na. Di ba? Hindi lalo na kung mawawala ito. Kailangan natin ng pagkain. Kailangan din natin ng clothing. Kung hindi tayo nakadamit, siguro pinigil tayo. At kahit mainit, kailangan pa rin natin ng damit. Di ba, no? Hindi natin aalisin ang damit. Magdadamit tayo to protect us. Para protektahan tayo. Di ba? Hindi lang protektahan, ang damit nagbibigay ng beauty sa atin. So, kailangan natin ng shelter. Kasi doon tayo bumubuo ng pamilya. Doon tayo tumitigil. Doon tayo nagpapahinga. Doon tayo nagpuprotektahan. Lalo na kung may bagyo. So, ang shelter na yan, pwedeng ating tahanan. Ang importante sa ating mother needs. Una, well. So, well, siyempre pera yung number 1 sa atin. Diba? Pananalamin. Sino ang ayaw ng pera? Meron ba? Lahat tayo gusto natin yan. Bakit? Kasi kailangan natin yan eh. Hindi
cosmetic na accessories. Fancy. Kung fancy. So, nakakatuwa naman na hindi ganoong kahalaga sa ilang tao. Ang ganoon, pero meron, hinahalagahan yun. Ang tinitignan na kung ilang karas kaya ang suot niya. Di ba, no? So, meron sa kanya, needs niya yun, lalo na kung marami siya pera. Pero sa mga wala, hindi niya needs yun. Pero number one, na kailangan natin ang ating pera. Another one, ay yung mga ati-alian natin doon sa ating wealth. Marami pinahalagaan to. Mas pinadalami pa nga. Di ba? Parang kulang at kulang. Pero pagdating ng panahon, akala natin kailangan natin yun. Pagka pala tayo pumunira ng Panginoon, bali wala pala yun. May iiwan mo lang yun. May iiwan mo, para sa anak mo, paano nga? Lagi sinasabi ni Pastor, paano? Kung ano ang mga asawa ng anak mo ay, di ba? Kailangan natin ito, pero naniniwala ko yung natin ito, ay hindi ganoon na dapat prioritize natin sa ating buhay. Kasi kung kailangan na natin ito, mayroong mas kailangan tayo na magpo-provide nito sa atin. Walang iba, kundi ang Diyos. Diba? So, ang Diyos lang, ang ganda ng symbol na ginamit. Through prayers, everything will be possible. Thank you so much, Diane. What's up, Diane? Thank you so much, Diane. No, ang ganda ng mga symbol na ginamit mo sa illustration. So, kailangan natin ang brothers. Yung ating mga kapatid. So, bukod sa kayamanan, kailangan din natin ng ating kapwa-tao. Oo, ikaw, ako, tayo, kailangan natin ang isa't isa. Kaya nga may mga kasabihan na sabi na, ikaw ang yaman ko. Sabihin, ang anak ko lang ang yaman ko. Ang asawa ko ang yaman ko. Totoo naman, may ba? Yaman natin ang ating mga anak. Yaman natin ang ating pamilya. At ang bawat isa sa atin ay yaman. Bakit? Kasi tayo man ay binili tayo ng hindi na mapapataya ng kahit anong bagay. Hindi ng wealth, hindi ng pera, hindi ng ating kapalinan. Kasi binili tayo ng Diyos sa napakalaking halaga. At yun ay ang buhay ng ating Panginoon, which is uncomparable para sa lahat ng bagay. Oo, ikaw, kailangan kita. Kailangan mo ko. Kailangan natin ang isa't isa. Kaya nga rin meron din kasabihan na no man is an island. No man stands alone. Each man was my brother and each man was my friend. Kailangan natin ang isa't isa. Ano po? Sabi sa Genesis 2:18, yan, Genesis 2:18, pakibasa na. Genesis 2:18, pakibasa na ito. Genesis 2:18. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko sa isang katulong niya. Katulong niya. Okay, babasahin ko po yung sa mabuting balita. Genesis 2:18, hindi mainam na mag-isa lang ang tao. Sino yung tao yun? Si Adan. Po, nilalang siya ng Panginoon.
kailangan mo. Kailangan mo ang kapartner mo, ang asawa mo. Tayo, napakahalaga natin mga kababaihan. Hindi lang tayo mahalaga sa mga kalalakihan. Ayan, bakit? Kasi hinugot tayo sa kanyang tadyang, parte tayo ng kanilang pagkatao. Hinugot tayo sa kanyang tadyang, at nang hinugot tayo sa kanyang tadyang, nilalang tayo at ginawa tayong isang babae. Kaya nga sabi ni Adan, sa wakas, narito ang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagmula. Hindi tayo pwedeng itapon ng mga lalaki. Pag itinapon tayo ng mga lalaki, kulang siya. Kulang sila. Ano po tayo? Kumpleto tayo. Yung tadyan natin, mga babae, kumpleto tayo. Pero ang lalaki kulang. Kasi may kapartner niya. Ang kapartner niya ay tayo. Alam niyo, malungkot na walang kasama. Malungkot na walang makakatulong. Malungkot na walang ang katuwang. Binigyan ng Diyos ng talento ang bawat tao. Kaya, kailangan natin ang bawat isa. Ang talento mo ay hindi ko talento. Ang talento niya ay hindi talento ng sino pa man. Kanya-kanya tayo ng talento. Ano po? So, ang bawat tao, kailangan natin ang bawat isa. Ito bibigyan rin. Bakit ko nasabi? Kasi doon din sa Genesis 4:2, nagiging si Cain at si Abel. At sila ay napalabas sa paraiso. Si Cain, binigyan ng talent ng Panginoon. Anong talent na binigyan ng Panginoon kay Cain? Binigyan siya ng talent para siya ay maghalaman. Diba, no? So, siya ay naging magsasaka. Nakasulat yan sa Bible, Genesis 4, verse 2. At si Abel naman, binigyan siya ng talent kung paano mag-alaga sa hayop. So, ibig sabihin, anong naging job niya? Naging siyang pastor. Pastor po, hindi po pastor. So, naging pastor siya. At kailangan nila ang bawat isa. Walang kakainin ang hayop ni Abel kung hindi maghahalaman si Cain. Di ba? So, kailangan pa rin ang bawat isa. At sa ngayon, alam niyo, napakarami ng talento na yan. Kung bakit kailangan ang bawat tao, ang bawat isa. Meron tayong doktor, meron tayong nurse. At bakit natin sila kailangan? Kasi pag tayo magkakasakit, gagawin nila tayo. Aalagaan nila tayo, di ba? So, meron din tayong fisherman. Kung walang manguhuli ng isda, wala tayong kakainin isda. Di ba? So, kailangan natin sila. Kailangan din natin ng vendor. Yung nagtitinda. Kung walang nagtitinda, hindi makakarating sa atin ng isda. Di ba? Pinupunta natin yung doon sa mga nagtitinda. Kailangan natin sila. At kailangan din nila tayo mga mamimili. Di ba? So, kailangan din natin ng carpenters, ang mga bahay natin, as well as engineer, ang mga bahay natin na hindi magagawa. Hindi ito magiging mga ganitong talibay kung walang engineer at walang carpenters. Kaya kailangan natin sila. Kailangan din natin ng teachers. Kung wala ang teachers, walang magtuturo. Hindi magiging engineer, hindi magiging teachers din, ang teacher, hindi magiging carpenters. So lahat, ginagawa ng mga guro para magturo. So ang guro ang nagtuturo sa atin ay salute you, teachers. So, kailangan din natin ng pastor. Ang mga pastor ang nagtuturo, nagpapaalala, nag-preach, at nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos para tayo ay maging malago at patuloy na manalig, manampalataya, magtiwala
hindi siya dapat mawala dahil siya ang nagpo-provide ng lahat ng ito. So, akala nyo natapos tayo sa mga courses, ano po? Hindi po. Meron rin tayong katuwang at kailangan. Kailangan natin ang ating anak. Niisip-isip ko, parang kanina lang, ano po, meron akong kausap. Ano ba ang kailangan natin sa ating anak? Magulang. Anong kailangan natin sa ating anak? Meron ba? Inisip ko, ano kailangan ko? Ano sasabihin ko? Ano ba ang kailangan ko sa anak ko? Ano ba ang kailangan namin sa mga anak namin? Eh samantalang, dadalhin ko siya ng siyam na buwan. Pagkatapos siya dali ng siyam na buwan, at iniyanan ko siya, alagaan ko siya. Pagkatapos ko siyang alagaan at palakihin, pag-aaralin ko siya. Pagkatapos ko siyang pag-aralin, ipoprovide ko lahat ng needs niya. Diba, no? So, sino ang may kailangan sa anak na magulang? Parang wala. Diba, no? Dahil lahat na ibubus mo sa iyong anak. Pero alam niyo, nakita ko, meron din pala anong kailangan natin sa ating anak. Kailangan natin ng kasama. Bukod sa kasama, kailangan natin na magtuturo sa atin ng pag-ibig. Kasi, simula lang rin natin sila sa ating sinapupunan hanggang sa sila lumaki, mag-asawa and everything. Dapat natin yung pagmamahal natin sa kanila. O minsan nga, pinagpapalit pa natin yan sa asawa natin eh. Mas mahal natin yung anak natin sa ating asawa. Eh, kung iisipin natin, after na magawa na natin ang responsibilidad natin sa ating mga anak, kayo pa rin mag-asawa mag-asama. Hindi ba? Yun yung magandang pakangailangan ng mag-asawa sa isa't isa. Through thick and thin. Kaya nga ikinasal tayo, siguro sabi, magsama kayo sa hirap at ginhawa. Di ba? Sa sakit at hindi ko maalala. Sa sakit at kalusugan. Di ba? So, sabi ko nga, ano pa kailangan? Ang kailangan ng magulang sa anak. Yun pala yun. Unless na ang anak, yung lahat ng pangangailangan na natanggap niya sa kanyang magulang ay kailangan o gusto niya sukian. Pero mga magulang, naniniwala ko walang magulang dito na nagsabi sa kanya, anak, kapag ka nakatapos ka, kailangan pagawa mo itong bahay. Kapag ka nakatapos ka, pag-aralin mo yung kapatid mo. Kapag ka nakatapos ka, bibigyan mo sana ng sweldo mo. Meron ba? Meron ba? Kung meron, huwag po. For us, parent, yung mahalin natin ang ating anak, napaka-sarap na sa damdamin. Lalo na kung nakikita natin ang mga achievements ng ating mga anak. So, ang anak, ang magulang. So, marami na rin akong nakatch about magulang. Bakit kailangan ng anak ng magulang? Bakit natin kailangan ng magulang? Kasi lahat ng pangangailangan natin, kinuha natin sa ating mga magulang. Kailangan natin sila. And until now, ang mga Pilipino, ang mga anak, kahit may asawa na, kahit may anak na, o may ako pa sa katungturan, kailangan ko pa rin ang nanay ko, ang tatay ko. Walang mag-aalaga sa anak ko. Walang maglalaba, walang mamangalansya. Eh kasi sobra ang generation ng mga magulang sa ngayon, sa kanilang mga anak, sobra ang pagmamahal natin sa kanila. Sa totoo lang na, ayaw natin silang pahawakin ng kahit na ano. Ayaw natin na sila ay nahihirapan. Ayaw natin na padapuan sila saan? Sa lamo? Sa langaw? O kahit saan. We are very protective sa ating mga anak. Ano po? So, kahit tayo ako, namimiss ko nanay ko. Namimiss ko tatay ko. Lalo na kung meron akong bigat na nararamdaman sa buhay ko.
abusuhin natin ang ating nanay, ang ating tatay. Kasi nung araw, inabot pa rin namin. Pag kami nagkaanak, hindi namin ganun iniaasa sa aming magulang. Kung ano yung dapat na gawin namin sa amin. Oo, nay, natulong. Nay, walang ang anak ko. Susuportahan tayo ng magulang natin. Pero yung abusuhin na natin sila, meron din silang kailangan. Kailangan din nila ng pahinga. Kailangan din nila ng maipatan mo, mahal mo siya. Nanay, tay, mamasyal naman kayo. Nay, tay, magpahinga naman kayo. Diba? Lalo na kung ang magulang mo ay nasa edad na, tumatanda na, kailangan nila ng pangunawa, kailangan nila ng pagmamahal. Yun lang, pwede natin maibigay bilang mga anak. Siguro dagdag na lang kung gusto natin silang bigyan ng pera, bigyan ng pasyal, o kung ano gusto natin ibigay. Sorry po. So, kapatid, kailangan din natin ang kapatid natin. No matter what, ang kapatid natin, gaano mang kasama, gaano mang kahina, gaano mang katapang, gaano mang kadominante or what. Kapatid niya, at yan, alam nyo, isang bagay na natutunan namin sa aming magulang. Kasi, ang both parties ng aming mga magulang, they love each other as brothers and sister. Kaya, yun yung bagay na tinitingnan namin kahit anong mangyari sa amin, we make sure that we love each other. And then, makikita namin that we need each other and that we help each other. Natutuwa ako dahil yun ang pagpapalaki ng magulang namin sa amin. Yung pangangailangan namin sa bawat isa. Kailangan din natin ang kapitbahay. Ang kapitbahay natin, yun ang magdadala ng mga kaligtas at tipo. Halimbawa, nagkaroon ng sunog. Kailangan natin ang kapitbahay. Wala kang makain, may kapitbahay na pwede mahinga ng kanin, o may kapitbahay na malaman na ikaw ay walang makakain, bibigyan ka ng makakain, di ba? So, ganun din ang kaibigan. Alam naman natin, ang pagkakaibigan ni Jonathan at saka ni David kung paano. They need each other and they love each other. How do they need each other? Nakita natin na yung pangangailangan ni David isinuporta ni Jonathan. At si Jonathan, yung pangangailangan niya hanggang anak niya, isinuporta rin ni David. So, di ba, kailangan natin ng ating mga kaibigan. At kailangan natin yung ating mga kapartner. Ang hirap yata na walang kapartner. Kahit na nag-aaway kayo, iba pa rin yung kapartner, yung ating mga asawa. Kaya bigyan natin ang halaga. Kasi kapag nawala yan, ang hirap pala. Mahirap pala. Kailangan natin sila. We need all of them. At higit sa lahat nga, sabi ko, kailangan natin ng may likha sa atin. Na ang yaman sa lahat ng ito na binanggit ko, siya lamang ang makatutugon. Siya lamang ang panggagalingan. Ano mang klase ng ating kailangan kung hahayaan natin siya na maghari sa buhay natin, makakamit natin ang lahat ng ating pangangailangan. Mayroon po akong nabasa sa aklat ng simple little words na tempo-tempo po na binabasa ko yung I was touched. Natouch ako kasi dumadaan din ako sa pangangailangan. Ano po? So, ang title, I need you. Kaya po, ginamit ko rin yung title na I need you. Sabi ko parang medyo hindi akma yung verse na ginamit. Pero habang tumatagal, nakita ko may connection pala. So, ang story po na ito na I need you ay istorya ng isang babae na nangalan Edna at ng
No, ang good nito, itong dalawang ito, meron sariling mga pangangailangan at ang Panginoon ay nag-provide sa kanila. Gusto ko ibahagi sa inyo. Okay, we still have time. Si Edna, babasahin ko po para mas madali natin matapos. Si Edna, ng panahon yun ay may isang goal sa isip niya na maging perfect ang kasal ng kanyang anak na babae. At katulad din ng ibang ina, nakita ko rin ito sa mga kapatid ko, na ang mga anak nila ay nagsipag-asawa kung gaano sila naging tumiro at kung gaano sila naging kabisi at nakabahagi pa ako sa pagtulong sa kanila. So, katulad din ng ibang ina, si Edna ay nagplano. Matagal pa ang kasal, nagplano na sila. Siyempre, kasama ang anak niya. In-organize niyang mabuti yung bawat details na kailangan para sa kasal ng anak niya kasi gusto niya bongacious. Mga nanay, gusto niyo ba ikasal ang anak niya hindi bongacious? Di ba gusto natin yun? So, hiling niya, sana buhay pa ang kanyang asawa para ma-enjoy nila yung special moment na ito sa buhay ng kanilang anak. Namiss niya yung makipunong balikat ng kanyang asawa to lean on habang dinadala niya ang bigat ng responsibilidad na mag-isa lang siya. At nang malapit na yung kasal, nakipagkita siya sa floral designer para sa detalye ng decoration sa church. Sabi ng Florist, Edna, bakit hindi mga fresh greenery at magnolia blossoms ang gamitin natin sa harap ng sanctuary? So, ibig sabihin, hindi po ito dito sa Pilipinas nangyari. English po, tinagalog ko, nahirapan ako. Sabi ng Florist, tinuloy niya, siguro may makikita kang magnolia tree sa mga kapitbahay at naniniwala ko makakatipid ka. I-decorate natin yun isang araw bago ang kasal. Bubuksan natin yung aircon sa loob pool para tumagal mo fresh yung bulaklak hanggang matapos yung ceremony. Yan ang paliwanag sa kanya. At pumayag na si Edna. So, isang araw bago ang kasal, nag-decorate sila at matapos ang pag-decorate. Hindi ko po sila imagine ni Edna. Hindi niya maisip sa kanyang isip. Hindi niya lubos na maisip sa kanyang isipan na magiging gano'ng kaganda yung kalalabasan ng kanilang dekorasyon. Maganda po ang magnolia blossom. Hindi po ito dito sa atin. Parang i-compare ito dito sa atin parang kausal, parang gano'n. Pero ito, nakalagay ito sa tree, mahaba parang orchids, and then marami siyang bulaklak na puti na parang crystalline ang itsura. Napakaganda po ito. So, pumayag si Edna na yun ang gawin. So, isang araw nga, bago ang kasal, nag-decorate sila, hindi niya alam na gano'n ang kalalabasan. Pero alam ninyo, nung matapos yung decoration that night, kinabukasan, aga sila pumunta ng future son-in-law niya sa church. Pero nung araw na yun, ay matindi yung init. Pagbukas nila ng pinto, sinalubo sila ng init ng hangin. Imbis na yung ina-expect nila na malamig. Alam niyo bakit? Kasi may bagyo that night. At nawala ng power sa church, namatay ang aircon. So, pagpasok nila sa loob, nasitang sila sa nakita. Yung makina na puting magnolia blossom ay lanta at nangingitim. Alam naman natin ang puti kapag lanta, nangingitim siya. Siyempre, panig sila. Sabi, ano gagawin natin? Ganun sila, di ba? Hindi naman makita ng mga bisita yung ganito, makakunti na lang yung oras natin. Ano gagawin natin? Ganyan tayo di ba? No? Hanggang naisip nila, maghanap tayo. Kaya nag-drive si Edna sa mga kapitbahay doon sa paligid ng church at may nakita siya sa di-kalayuan. Yun ang pangangailangan ni Edna, yung bulaklak. Tumigil siya doon at siyempre, panik pa rin. Katok siya, panik doon sa pinto dahil kailangan niya yung bulaklak. Isang matandang lalaki ang nagbukas. At sabi ni Edna, kailangan kita. I need you. Yun ang sabi ni Edna. At
at nagmamadaling ibinahagi niya yung kasiraan sa kasal ng kanyang anak. Kumuha agad ng hagdan yung 86-year-old na matanda at pinutol yung mga magnolia blossoms at ibinigay kay Edna na nagpapasalamat na mabuti sa kanya. Dahil nagmamadali si Edna, paalis na sana siya nung magsalita ang matanda. Hindi mo lang alam kung ano ang nangyari dito, sabi ng matanda. Nakangiti si Edna na tumingin sa matanda na yung matanda maluha-luha na nagpaliwanag. Alam mo, namatay yung misis ko ng Lunes. Kaya tinagdadaan mo na siya. Namatay yung misis ko ng Lunes, Martes. Tumanggap kami ng mga kaibigan na kirami. Tumulong na yung luha na. Parang sorry po. Tumulong na yung luha ng matanda. Tumanggap sila ng mga bisita ng Tuesday. At inilibing nila ng Miyerkules. At noong Biyernes, nag-uwi na yung mga anak na. Sabi niya, nag-uwi na yung mga anak sa kanilang tahanan. Nanginginig siya na inaabuhap yung sasabihin, yung susunod niya sasabihin. Kaya ang ginawa ni Edna, hinawakan niya yung kamay nito at hinintay niya na tapusin yung sasabihin. Sabi ng matanda. Ngayon, ako na lang mag-isa sa bahay na to. Araw, noong nakaraang ilang taon, pinakakain ko yung aking may bahay. Pero hindi na niya ako kailangan. Kaya lumisan na siya. Ang mga anak ko, nag-alis na. At hindi na rin nila ako kailangan. Ako na lang mag-isa dito. Bago ka dumating, alam mo, mahigpit kong yung ang aking kamay. At sumisigaw ako, Diyos ko, may nangangailangan ka ba sa akin? Nangyayari ba sa inyo? Kung minsan, may nangangailangan pa ba sa akin? Nakakadama rin ako ng ganito kung minsan. Ang sakit nung dahil wala ang lahat sa kanya. Pero sabi ng matanda na patuloy siya. Pagkasabi niya noon, may nangangailangan pa sa kanya. Matapos kong sabihin yun, nung matapos niya sabihin, Diyos ko, may nangangailangan pa ba sa akin? Alam mo, matapos kong sabihin yun, may kumatok sa pinto. Kumatok ka. At eksakto pagbukas ko ng pinto ang salita mo. Kailangan kita. Sabi ng matanda, Diyos ko, may nangangailangan pa ba sa akin? Sumagutan ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ni Edna. Kailangan kita. I need you. Sabi ko, kailangan ko pala sa kanya. Yun yun. Kahit matanda na tayo, bata pa tayo, ano ba ang estado natin, ano ba nang alagarin natin, may nangangailangan pa rin sa atin. At doon sa paputol-putol na salita niya, nagpatuloy siya habang pinupupul ko yung magnolia blossom para sa iyo. Pumasok sa isip ko, siguro pwede akong magkaroon ng flower ministry. Nakita niya na meron pang nangangailangan sa kanya. Kasi napansin ko sa funeral ko sa ibang puro, wala silang bulaklak. Pwede ko silang dalhanan nilang bulaklak. Pwede din dalhan ko ng bulaklak ang mga tao sa nursing home, sa ospital, para matulungan ko silang sumaya sa araw na yun. Pinahit na yung luha niya sa pisngi. Habang binabasa ko, naiyak ako. Habang tinatranslate ko, naiyak ako. So, napagtanto niya na ginawa ng Diyos na mangyari ang ganoon sa kasal ng kanyang anak. Hindi para iruwin ang kasal. Ginawa ng Diyos ang ganoon sa kasal ng kanyang anak para naman sa isang nasasaktan at
hirap na kalooban ng isang anak pa niya na kailangang makarinig ng salita. Kailangan kita. I need you. Kailangan niyang malaman kung may nangangailangan pa sa kanya. Tinugod yun ng Panginoon. Siguro po, pwede rin tayong mag-minister o magpagamit para doon sa mga may kailangan. Basta hayaan natin ang Diyos na maabala tayo sa araw o sa oras na kailangan niya tayo gamitin. Baka naman nangungusap na ang Banal na Espiritu sa inyo, nangungusap na ang Diyos sa inyo, pero hindi natin alam na kailangan talaga siya. Alam niyo, yung kahit simpleng tape o nakinig ka lang, hindi lahat ng magagaling, hindi lahat ng matatalino. Kasi yung talino lang yan eh. Pero yung emotion, damdamin, kahit na matalino ka o kahit sino ka pa man. Kahit ang pastor natin, nangangailangan din yan. Kahit ang pastor natin, makakaramdam din yan ng kalungkutan. Kahit ang pastor natin, nasasaktan din yan. Hindi natin maaalis ang emotion. Oo, totoo, hindi tayo dapat magpatalo sa emotion. Pero emotion yan, hindi natin maaalis yan. Nilagyan ng Panginoon sa atin eh. Di ba? Pero Panginoon may emotion din. Nagalit siya. Nagdamdam siya. At napakatagal na ngayon nagdadamdam siya. Simula po sa Israel hanggang sa atin. Nagdadamdam siya kasi binabaliwala natin siya. Pero yung mga kapatid na natin, nasa-sense mo ba? Kung nasa-sense mo, nakita mo umiiyak. Nakita mo malungkot ang mukha. Makikita natin yan. Facial expression. Ang tanong, ano kung ginagawa natin para sa kapatiran natin? Wala pa kahit tabi. Wala pa kahit pakinig. Wala bang magtatanong, hindi nararamdaman ko ba? Pero alam niyo, natutuwa ako. Kasi sa experience ko dito sa church, siguro nakakaramdam. May nag-message, Mamu, kamusta ka na? Meron namang nakaramdam, bakit mo malungkot ka, Mamu? Hindi ako sanay na malungkot ka, hindi ako sanay na umiiyak ka. Sanay siya umiiyak ako pag nag-message ako. Pero when it comes to problem, hindi ako sanay na umiiyak ka kasi ikaw yung nasasandigan namin. O diba, nakaka-console, diba? Yung malaman mo na meron palang nag-care sa'yo. Kaya maging sensitive po tayo. Hindi ko mo pastor si pastor, hindi ko mo leaders at nagagamit na message, hindi na dadaan sa pagsubok, dumadaan sa pagsubok, maging sensitive po tayo. Baka nangangailangan ng kapatid natin. Huwag natin baliwalain. Huwag natin sabihin, matibay na naman siya. Kung matagal na siyang Kristiyano, kaya niya na yan. Papanalangin ko na lang siya. Yung sama. Tama yan. Manalangin tayo sa kanya. Pero, yung someone na kailangan ng isang tao para marinig siya, ikaw yun. Ako yun. Para matapos ang mga dinadalang problema. Baka kinakawasan na tayo ng Panginoon. Pero hindi tayo nakikinig at binabaliwala natin. Yun nga, totoo. Magsisisi tayo kapag nag-desisyon ka ng ganyan. Magsisisi ka kapag nag-desisyon din ang tao may problema. Nakapatira natin, hindi tama, magsisisi siya. Kaya maging sensitive po tayo sa kapaligiran natin, sa mga kapatira natin. At maging sensitive din tayo sa sarili natin. Nakikiusap na nagsasalita na Panginoon sa'yo, humilos ka na. Huwag mo nang
patagalin pa. Huwag ka naman bulag-bulagan. O, baka hindi mo naman gusto na gamitin ka ng Panginoon, kaya hindi mo pinapansin. Wala sa'yo pangangailangan ng iba. Ang tanong, paano? Kung ikaw na yung nangangailangan, anong magiging damdamin mo? Walang tumatapik sa'yo? Walang kumakamusta sa'yo? Walang kumakausap sa'yo? Pakiramdam. Masakit, hindi ba? Kaya nga, I need you. Kailangan mo na. Kailangan mo. Kailangan natin yung isa-isa. At habang nakakausap pa tayo ng Panginoon sa pangangailangan ng ating kapwa, magpagamit na tayo. Tumugon tayo. Kumilos tayo. Huwag natin isipin mo, wala naman akong pakialam. Ayaw kong makigulo. Kristiyano naman siya, kaya kaya na yan. Pag-pray ko na lang siya. No? Kailangan natin na may gawin ka. May gawin tayo. Ayaw sa sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Alam mo, masaya. Masarap sa pakiramdam, makakatulong tayo sa may pangangailangan. Dahil experience ko yan. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na merong na-relieve from pain dahil kinausap mo siya. Merong na-relieve from pain dahil kinapit mo siya, niyakap mo siya. Nakaka-relieve yan. Kaya, lalo na pag nandito tayo ng Sunday, hindi lahat ay makakaintindi na pag sila, nagyayamakan sila, bakit sila, nagbebeso-beso sila, ako wala. Diba? Lalo na kung may problema, mawawala yan. Mawawala na yan sa impression. Kaya laging welcome everyone. Be sensitive of everybody. So, sabi sa Isaiah 6 verse 8, Isaiah 6 verse 8, Then I heard the Lord say, Whom shall I send? Who will be our messenger? Isaiah answered, I will go. Send me. So, palagi tayo sa Panginoon. Every day, Lord, use me. Every day, every moment, if we need the Lord, somebody also needed us. Kailangan din nila tayo. At, sabi nga, huwag ka mag-alala, ito yung connection. Bago ko sabihin ng connection, ito yung sabi ng Panginoon. Sabi sa Romans 12 verse 13, hindi ko nakalagay dyan. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. So, hindi lang kapatid. Kaibigan, kapwa Kristiyano, o hindi kapwa Kristiyano, hindi tayo makatulong. Baka ngayon pa maging way para sila makakilala. Baka yun pa ang way para sila lumago sa Panginoon. So, nasa ng connection? Kung nais natin na magpagamit sa Panginoon, God will provide. God will provide and supply all our need. Same with Edna and the elderly man. Katulad ni Edna nung maganda. Meron silang sarili-sariling pangangailangan, di ba? Pero Panginoon ang nag-supply. At pinalaman ng Panginoon si Edna. Pwede naman hindi lumakan si Edna, di ba? At mag-stay na lang siya doon, pero hindi nangyari. Sumunod si Edna at natagpuan niya of all neighborhood. Doon siya dinala ng Panginoon sa elderly man. At sa tamang panahon na nangangailangan siya at nangangailangan din ang matanda niya. Kaya huwag po tayo matakot dahil ang Panginoon ang magsusupply, ang mag-provide ng kailangan natin para tayo makatulong sa ating kapwa. So, sana po ay meron tayong
natutunan. Sana po yung natutunan natin, maging sensitive tayo sa lahat ng ating mga kapagiran. Hindi lang po ito sa kapagiran, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating katrabaho. In short, sa lahat na nasa paligid natin. Ang halaman nga, kinakailangan tayo, di ba? Ang hayop nga, kinakailangan tayo, di ba? Kaya gawin po natin